Kabayan ng kabute o mushroom ay isa sa mga produktong pambukid na hindi gaanong pinag-uukulan ng pansin at panahon ng mga Pilipino. Ganung ito ay may bigay na biyaya sa ating kalusugan. Nakatutulong pa sa kapaligiran sapagkat ang gamit sa produksyon ay mga labi sa bukid. At kung pahahalagahan ng kabute ay pwedeng makapagbigay ng magandang kita at hanap buhay sa isang magtatanim o gagawa. Sa ibang bansa kabayan tulad ng sa Asia, ang kabute ay isang produktong bahagi ng isang malawak na industriya. Subalit sa Pilipinas hanggang sa ngayon, bahagi pa rin ito ng mga maliliit na programa ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa produksyon at kaalaman, laganap na sa Pilipinas. Bali, yung pamamaraan po natin ng pagpapatubo ng mushroom is through tissue culture. Ito yung rapid multiplication technique na kung saan from single tissue, pagka po nilagyan siya ng mga culture medium o yung artificial media, mabilis po siyang dadami. Apo. At ito ang pangunahing pamamaraan para maparami nating mabilis ang mushroom. Tama po. Okay. At bakit naman mushroom ang napili ninyo at kailan nagsimula ang nasabing proyekto? Mushroom po ang napili kasi ang Central Luzon ay kilala na rice area dito po sa ating bansa. At nakita ko po na maraming mga agricultural waste na kadalasan ay sinusunog lamang. So para po tayo ay makatulong makadagdag sa income ng mga household, lalo na yung mga farmers na nag-aantay muna ng kanilang kikitain after nilang makaharvest, ginawan po natin ng paraan na itong mga agricultural waste na ito ay ma-convert sa mas economical na paraan at magkaroon po ng dagdag na hanap buhay. So yun po, gumagamit tayo ng mga dayami, balat ng mais, yun pong mga kusot, tapos mga natutuyong dahon ng tubo o yung bagaso. Lahat po ng mga agri-waste na yon ay kino-convert po natin na pagkain ng mushroom. So, in other words, nakatutulong sa ating kapaligiran. At yung mushroom naman, sabi ko nga, ang kabute ay para sa kabutihan ng ating kalusugan. Sa kalusugan. Tama po yun. Kasi ang mushroom po ay nagtataglay ng napakataas na nutrient na mainam po sa kalusugan ng bawat isa. So base po dun sa aming pagpapa-analyze sa food chemistry, lumilitaw po na yung kanyang iron at saka calcium content ay mas mataas ng 3 beses kesa sa iron na available sa baka, sa mga prutas, at ganun din po sa karne ng baboy. Okay. At dito sa pinag-uusapan natin, overall sa pangkalahatan nito, nasabi natin na pinili ninyo ang hindi lamang Central Luzon, kung hindi ang lalawigan ng Tarlac. Bakit? Dito po kasi sa Tarlac, ito nga po sabi natin, marami tayong mga rice area dito na maraming mga waste material po tayo na po pwedeng gamitin na hindi na natin aangkatin bilang pangunahing gamit sa paggawa ng mushroom. Sa trabaho, hanap buhay, negosyo sa mga kababayan natin, makatutulong ba? Malaking tulong po kasi ang pagmamashroom ay hindi nangangailangan ng sobrang laking puhunan. Tapos po yung kanilang kikitain ay mabilis na babalik sa kanila dahil doon sa cycle ng kanyang pagpapatubo ay maigsi lamang. Ang kabute o mushroom kabayan ay pwedeng magbigay ng hanap buhay sa maraming Pilipino. Ang kailangan lamang bumuo ng isang malawakang programa ukol dito at katulungin ang pribadong sektor upang ito ay mapalakas. Ganito rin ang ginawa sa ibang bansa sa Asia kung kaya't ito ay nailuluwas pa ng mga producer. Kabute kabayan, may bigay na kabutihan sa sinumang mag-uukol ng pansin at halaga sa nasabing produkto. Ang lahat ng ito kabayan mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times.
Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang mga proyektong pangsakahan na makatutulong sa ating kabuhayan. Pagkalipas lamang ng ilang minuto. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Raising Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, tulad ng ating nasabi na, malaki ang magagawa ng larangan ng pananakahan sa kabuhayan at kaunlaran ng Pilipinas. Nakalulungkot nga lamang na hindi gaanong binibigyan ng pagpapahalaga ng mga umuugit sa kabuhayan ang nasabing sektor. Bukod sa programa sa kalusugan ng tao, dapat bigyang halaga ang produksyon ng pagkain. Dahilan sa dami ng mga mahihirap na hindi makayanan ang mataas na halaga at kakapusan ng pagkain. Matutugunan lamang ang kakapusan ng pagkain kung malawakan ang produksyon. Mapababa ang gastusin sa produksyon at mabigyang suporta at malawakang serbisyo ang mga producer, maliit man o malaki. Sa pananakahan at pangisdaan at pangingisda, maraming pwedeng pagkaabalahan ng mga Pilipino. Hindi nga lamang makapasok sa mga proyekto dahilan sa kakapusan ng pangangailangan, puhunan at malawakang pamilihan. Ang mga ito kabayan ang dapat na pag-ukulan ng pansin ng mga pinuno ng ating pamahalaan na nangangalaga sa kapakanan ng mga magsasaka at ng mga mamimili.
Sa ngayon, hindi kapos sa kaalaman ang mga kababayan nating pwedeng makatulong sa nasabing programa sa pananakahan at pangisdaan. Halimbawa ng sa pag-aalaga ng hayop tulad ng baboy. Malaki ang pamilihan ng nasabing industriya tulad ng sa ibang bansa. Ang kailangan lamang ay mailapit sa mga nag-aalaga at mag-aalaga ang mga makabagong kaalaman at sa panig ng pamahalaan, tulong at serbisyo sa produksyon at pamilihan. Dun sa mga binili ko na large white landrace na F1, F2, hanggang saan siya makararating? Hanggang saan? Actually, yung F2 mo, for as long as i-cross mo ulit siya sa puro, yung talagang puro, okay pa rin yun. Okay pa rin yun. Hanggang F2 lang? F2, F3, pabalik-balik lang naman yan eh. Kunyari, yung F1 mo, kinross mo sa large white. Yung susunod na, yung anak niya, i-cross mo naman sa landrace. Yung anak naman nun, i-cross mo ulit naman sa large white. Pag ganun-ganun lang, pa criss-cross lang. Hindi magbabagong konfigurasyon ng kanyang pangangatawan. Dapat hindi magbago eh. Kung ang kinukuha, kung ang pinanggagalingan ng breeders mo na puro, talagang tunay talaga. Meron siyang binanggit ka, Del, na sabi mo, yung kuko, yung paa, na pinuntahan mo sa isang bansa na dapat kukunin mo, ano ang kaugnayan ng kanyang kuko sa mga pipiliin mong breeder? Malaking bagay yon kasi dito sa Pilipinas, minimum pinapaliguan natin ng breeders natin ng once a day. Ngayon, pag pinaliguan natin, syempre hindi naman kagad natutuyo yung simento natin eh. So, yung kuko nabababad, nabasa. Ngayon, as the animals grow older, they grow bigger, mas bumibigat sila. Kung yung kuko mo sa likod hindi pantay, syempre bumibigay yung kuko mong maliit eh. Pag bumigay yon, yan, may leg problem ka na. Pag may leg problem ka na, hindi mo na siya mapapakinabangan. Anong laki ang ganyang may problema? Kadalasan yun, well, landrace large white, typical yan. Pagka hindi ka talaga nagka-quality control, lumalabas yung ganyang problema. Yung ganong klaseng abnormality. Hindi naman abnormality, talagang likas na katangian niya yan, Parang likas na katangian yan. Pero pipiliin mo. Pipiliin mo, kaya i-upgrade mo yung standards mo hanggat maaari. Hindi mo naman mapapalabas na pantay eh. Pero ang sinasabi natin, yung difference in size nila minimal. Kabayan ng pag-aalaga ng baboy ay isa lamang sa mga alagain at proyektong ipinapayo ng ating alamin, lalo pat higit pang palalakasin ito ng mga kinaukulan. Baka bago na ang mga kaalaman, hindi mahirap pangasiwaan at kailangan lamang na ilagay sa ayos ang distribution at pamilihan ng nasabing produkto. Dagdag kaalaman, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan.
Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan sa ating palatuntunan sa paghahalaman. Q&A pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat, and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, sagutin po natin ang ilang katanungan at hiling ng mga nanonood ng ating palatuntunan. Unahin po natin yung tanong ni Ginoong Placido Manalang ng Metro Manila. Ito ay ukol sa mga paraan ng pagtatanim bukod sa lupang sakahan ng mga halamang tulad ng gulay at mga punong prutas. Well, sa punong prutas, pwede po ang mga ito sa drum, sa paso o kaya'y basyong lata. Ganoon din sa mga pananim na gulay. Ang ilan po nating nakaugnay ay may mga produktong pwedeng paglagyan ng halamang gulay. Plastic tube na mabibili po ninyo, kabayan. Ito po ay ibibitin lamang. Ang iba naman ay mga sakong basyo tulad ng ube in sacks ng ating palatuntunang ating alamin. Sa lata, sa drum, sa paso o kaya'y basyong plastic ng mga soft drinks. Ang lahat ng ito, kabayan, ay makikita po sa Agri-Fishery Park ng ating palatuntunan. At ang ukol naman sa isa pang paraan ng propagation ng mga halamang puno, narito ang cleft grafting. Para naman sa tanong ni Ginoong Bino Valmayor ng Tondo, Maynila. Tapos anong ginagawa ni Mang Uro? Yung pong ginagawa ni Mang Uro ngayon ay pinuputol yung pinakadulo ng root stock o nung halaman na galing sa buto. Gaano kahaba pang biyak? Yung pong biyak ay pwedeng kasing haba, mga 1 to 2 centimeters. Sa ngayon po, ang ginagawa niya ay tinitulusan niya yung sayo na galing doon sa punong namumunga. Pero may plastic na siyang nakahandang ibinalot na ron. Opo, yung pong sayo, kinakailangan po ay mabalutan yung transparent na cellophane, yung plastic. Ang purpose po noon ay para hindi matuyo yung sanga. Kasi kung wala po yung balot, madadry. Paano po yun? Nakatagon-tago naman yung dulo nun. Walang lalabasan yung pinakabuod buko niya. Yung pong bud o yung suloy, yun po ay lalabas, pero magkakrak po yung cellophane. Bubutasin niya talaga? Bubutas po yun sa pwersa po ng bagong suloy. Yung sinuklob? Yung pong kanyang pinag-suklob o yung isinuklot niya, yan po ay yung plastic na ginagamit pag tayo mga ng candy. Aha. Ang dahilan po noon, para yung moisture ay ma-maintain dun sa loob. Okay, sasampulan pa natin ng isa pa. Ayan. Ito naman, ano to? Kalamansi? Ito po naman ay, ang puno ho niya ay pomelo. Pomelo. O suha. Seedling yan po to. ay yung ordinaryo nating pomelo. Ang ating pong igagrap dyan ay yung selected variety. Tulad po ng pomelo na galing sa Davao.
Yan po Okay. ang ating iduduktong. So suha ito, puputulin niya. Nga pala, gano from the base? Grafted. Grafted din, ano? Apo, Ano? ang ating pong titingnan dyan ay yung size noong sayon ay dapat halos maging kapareho ng size noong seedling. Gano po kahaba ang kanyang dapat na itira? Yun po ay depende doon sa seedling na ating gagamitin. Doon po tayo magpuputol sa medyo matured na balat at doon sa medyo mura-murang balat. Ano po yung ibig sabihin ng medyo? Yung pong makikita natin doon sa seedling, maghihiwalay po yung kulay, yung medyo brown at saka yung green. Green, okay. Yung po ang tamang putol para doon po igagrap yung ating sayon. Pinutol ni Mang Ro. Yan. Pareho din ang sistema. Pareho din po yung cleft grafting, pareho din po yun. Sa kanyang ipinakikita sa atin, wala namang pagkakaiba dun sa ginawa natin sa rambutan. Wala pong pagkakaiba. Okay. Yan po din ay ang sikreto doon sa pagkuha ng sayon. Ang sikreto, ulitin natin. Pagkuha po ng sayon ay dapat matured. Matured at dapat wala pa siyang bagong Yung suloy. mahabang suloy. Mahabang suloy. Saan natin makukuha yan sa mga puno? Yan po mga puno na namumunga na, katulad po sinabi ko, dapat ay yung mga buwan ng tag-araw. Kasi yun po ang time na matured na yung mga dulo ng pagkukuha natin ng So sayon. yung pinakadulo ng mga sanga ang kukunin natin. Yung mga fruiting na sanga. Kabayan, ang lahat ng mga naipakita po namin sa araw na ito sa Q&A ay makikita sa Agricultural and Fishery Park ng ating alamin. Bukod pa sa mga punong prutas, mga alagaing hayop at siyempre sa mga livelihood seminar na pwedeng isagawa doon, kabayan. Para po sa mga kabataan, mga estudyante at mga nagnanais na magsimula po ng hanap buhay o negosyo. Q&A, kabayan, mula sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Napag-uusapan ng mga livelihood seminars, kabayan, mamaya po isang demonstration pagpapakitang gawa sa ating GSK Gabayan sa Kabuhayan ang ating ipakikita pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline
825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno kabayan, sa araw na ito, hayaan po ninyong maisama ang isa sa mga seminar sa GSK na ating napili para po sa mga nagtatanong at humihiling. Sa fund management, siyempre kailangan hands-on o madalas na pagpapasyal sa pangisdaan. Siyempre ito rin ang marami na kami nakausap na fish farmers. Talagang marami ka daw mauobserba. Minsan nga kaming technical people, mas marurunong pa sila doon sa mga details ng mga kanila eh. May mga sinasabi silang ganito ang dapat mong gawin para maalis yan. Kaya natututo din kami sa kanila kasi actual talaga experience nila na nababayantayan talaga nila ng maraming oras. Eh kami talagang bumibisita pagka on call o ganon o nagkukang kami, nag-technical visit kami talaga. Eh sila may mga naobserbahan talaga sila na talagang sila lang yung ay naobserbahan ko maganda pala yung ganitong gawin natin ganun. Kaya maganda pagka tayo nag-business sa aquaculture, hands-on tayo. At nagiging pagkahabi kasi din natin to, parang masaya din na mag-alaga talaga ng isda. Lalo tayo nagpapakain, ganun. So makita din nasa fund management, disenyo ng alagaan, cleaning schedule, maintenance at location. So yun nga, dahil magkakaiba po tayo ng lugar, magkakaiba talaga yung magiging, kung mag-start man tayo, magkakaiba talaga yung disenyo, yung designs, yung ano ba dapat gawin, ano ba mas economical na dapat gawin para sa pag-construct ng pond. Kailangan ba lahat may inlet, may outlet, ganon. Kailangan mas economical na series type yung yung design mo. So, yun po. Manpower. Tiwala at pakikisa. Yung isa din to sa mga natin sa fund management natin ito marami rin kami na experience yung katiwala niya. Nilalakaw din yung mga isda niya. Yung feeds na pinapa-stock na doon, binebenta rin yung feeds, kaya i-consider po din po natin lahat yan. Bukod sa ating naipakita kabayan, marami pang mga seminar na inihahandog ang ating palatuntunan sa ating GSK na pwede po niyong salihan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming tanggapan sa Parañaque. Ang lahat ng mga telephone numbers kabayan ay nasa inyong TV screen. GSK, Gabayan sa Kabuhayan ng ating palatuntunan. Mamaya kabayan, ang tabay po kayo sa ating extension service hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory.
Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, ang isang pinakamatagumpay na pulong-pulong pangkabuhayan na naidaos ng ating alamin at FeedPro ay sa lalawigan ng Tarlac, na naganap sa bulwagang pambayan ng nasabing lalawigan. Dumalo ang napakaraming kababayan po natin at lahat naman ay nakinabang at nasiyahan. Hindi lamang sa mga kaalamang dala ng FeedPro at ng ating palatuntunan, kundi mga biyayang ipinagkaloob ng nasabing lalawigan. 100 biik kabayan ang naibigay sa mga nagsadya at ang iba nito ay nairaffle pa ng ating palatuntunan. Naging masigla ang talakayan sa nasabing pulong-pulong at maraming tanong ang nasagot ng mga dalubhasa ng FeedPro. Merong pong gustong tatanungin, sir. Paano po mag-alaga ng inahin ng baboy po? Ano po? Paano pong mag-alaga na pong inahin ng baboy po? Paanong alagaan ang inahing baboy? Paparis din po ng pag-aalaga ng ibang baboy. Hindi. Particular, anong problema nyo sa inahin? Gusto niyo po namin po, may bake na po. Para may marami po ang baboy namin po. May inahin na ba kayo? Wala pa po. Maliit pa po, maliit pa. Maliit pa po yan. Gusto namin po, lumaki yun. Ha? Gusto namin po, lumaki po yun. Para inahin po yun. Para may biik naman po. Ano pinapakain nyo, Mr. Mariano? Konting feeds po, saka po darak. Panay darak. Ayan, kukunan tayo. Sandali ha, selfie na. Artista na to. Mr. Mariano, sana, Panginoon, sana po dinggin po ninyo ang panalangin ni Ka Jerry Geronimo na si Mr. Mariano ay manalo sa raffle namin ng isang baboy. Okay, susundin kayo. Ama, ako po ba'y naririnig ninyo? Sino ito? Sino si Mr. Mariano? Mariano! Tingin ka sa akin. Bibigyan ka ng biig.
Ano apelyido? Garong po. Garong. Saan kayo naninirahan dito? Sa Porok po. Gigina. Ano ang palayaw sa'yo? Gigi. Hindi, bebeng ako eh. Ha? Bebeng. Palayaw ko bebeng. Oo. Bebeng. Bisaya kasi ako. Bisaya ka mo? Ilonggo? Ha, Ilonggo? Kasi maduwain ka ni Jesus. Okay, tanong. Hindi to para sa baboy, tanong ko. Kasi kanina, di ba, nasabi niyo po yung tungkol sa paglalandi. Kasi may kalabaw po kami, ayaw nagbuntis. Oo. Matanda na. Hindi naman. Ilang taon na yung Siguro mga 6 years. Pwede din, ano bang dapat namin ano? May barako ka ba? Wala. Paano manganganak yung mga kalabaw? Wala naman parang barako. Paano? Di ba, pag maglandi na siya, maghanap kami ng yan, saan kami maghahanap? Teka muna. Si Dr. Wayne, sa palagay ko merong artificial insemination program dito. 'Di ba? Once na mag-hit yung kalabaw mo, takbo ka sa animal industry group, tapos pa-artificial insemination. Yan. Pagka halimbawa may problema ka sa kalabaw, punta ka na sa veterinary dito. Kasi sila, kompleto sila ng supply ng mga ganun, lalo na sa Dati kasi nakapa-inject na ako, tapos hindi pa rin... Ano? Nagpa-inject na kami dati, pero hindi siya nabuntis. Kaya hindi ko na inulit. Bakit mo tinitignan ng ganyan? Masama tingin sa akin ito. Akala mo kalabaw ako, ha? Okay. Teka mo lang, nag-aalaga ka ng baboy, Gigina? O mga wild boar lang siya. Wild boar. Pero matagal yan, matagal lumaki. Hindi siya talaga lalaki eh. Ganun lang siya. Bumili kami ng native, pero maliit pa para sakaling lumaki ng konti pag malahian doon. Para pang litson lang. Okay. Teka mo na, yung wild boar mo, pwede mong ikasta sa puti. Pwede. O mag-upgrade ka. Kami, alam nyo, nag-upgrade po ako. Tinuro sa akin ni Dr. Sinan Baguio ng Picard. Nag-upgrade kami. Wala akong durok. Nag-upgrade kami ng baboy. Puti ang barako, itim ang inahin. Lumabas po lahat puti. Ang gaganda. Tapos, yung characteristic nung native, nasa kanya. Kahit na po bumagyo, umulan, umaraw, nandun sa takbo ng takbo. Okay, wow. Liliwanagin ni Dr. June. Opo, kasi baka akala po ninyo, pagka po kayo ay gumamit ng, halimbawa, puting barako, tapos native po yung inahin, wag po ninyong ipapa-natural na kasta. Malulumpo po yung inahin nyo sa laki ng barako. Oo, ang gagawin po ninyo, artificial insemination, EI. So, i-injekan po ng similya yung inyong inahin. Para po hindi siya mapilay. Saan naman kami pwedeng... Sa veterinary, dito. Dito sa kanila, oo. Para sila ang tumulong sa inyo at makapag-inject sila ng similya ng barako doon sa inahin. Alam po ninyo, kabayan, kung lahat ng mga talakayan ay tulad ng naganap sa lalawigan ng Tarlac, totoong maraming kababayan po natin ang makikinabang sa mga handog na kaalaman ng mga dalubhasa sa paghahayupan. Ang nasabi nga po natin, kabayan, ang pag-aalaga ng baboy ay tunay na hindi matatawaran sa dahilang ito ay may bigay na hanap buhay at kita sa mga mag-aalaga. Kailangan lamang ang maayos na pagsunod sa mga payo ng mga may karanasan sa pag-aalaga. Extension Service Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home
to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali ay ating pong pag-uusapan sa huling bahagi ng ating palatuntunan ang mga kaalaman ukol sa produksyon ng kabute. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn: Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, tulad ng ating nabanggit, malaking pakinabang ang bigay ng kabute sa ating kalusugan, sa kapaligiran at sa ating kabuhayan. Matagal na rin namang ikinakampanya ng ating alamin ang ukol sa nasabing produkto, subalit hanggang sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang nagbibigay ng halaga at pansin sa nasabing proyekto. Sa kaalaman at iba't ibang mga uri, kabayan, naririyan ang mga palasubukang tanggapang handang tumulong sa mga nangangailangan ng ating mga nabanggit. Ang isa pong sinusulong naming mushroom ngayon ay yung oyster mushroom o yung kabuting pamaypay. Dahil ito po ay akma sa klima natin sa Central Luzon o dito po sa Tarlac. Okay, ito ba kung kanilang i-adapt sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga backyard, sa kanilang mga itatayong negosyo, makatutulong ba sa kanilang kabuhayan? Yes, opo. Yung po ang isang aim po namin dito na pang backyard lang po ang oyster mushroom at pwede rin po natin mag-mass production. Katulad po nito na magma-mass production tayo para po sa negosyo na rin po. Okay, ipaliwanag mo sa amin kung sakasakali na may magkaka-interest, mahirap ba? Ang pupuhunan lang po naman natin dito ay sipag at tiyaga. Sa cost naman po natin is limited lang po yung cost na magagasta. Pero ang tutulong naman po sa natin, ang matutulong naman po ng mushroom sa atin is malaki po ang balik na
cost ay na return na pera po sa atin. Okay, doon sa mga nagtatanong, halimbawa, kung magtatayo ako, naku, Ka Jerry, baka kinakailangan yung mga nakikita namin, konkretong bahay ang pinaglalagyan, at tapos ang mga bubong ay medyo mamahalin. Itong ipinakikita mo sa amin, hindi naman kamahalan nito. Kinakailangan ba malaking puhunan sa paglalaga ka ng mushroom? Hindi po. So ito pong fruiting house namin is ito po talagang farmer's yields. Kung baga po is konting gastos lang po ang kailangan natin. Pwede rin naman po tayong maging konkreto kung meron na po tayong puhunan. Pero pwede rin naman po kahit lona lang po o yung mga telang di nagagamit na pwede na po. Okay, sa resulta, pareho ba? Yes, pareho din po kasi po ang aim naman po natin sa paggamit po ng konkreto at paggamit ng mga telang sira o yung di na nagagamit is para lang po ma-maintain natin yung moisture at temperature sa loob po. Okay, sa ginagawa nating mga mushroom, halimbawa, ipagbigay alam natin sa kanila, yung tungkol sa oyster, ano? Yung oyster ba, paano na ito? Sabi niya, Ka Jerry, naghahanap kami ng mga similya, pananim. Sino ang pwedeng makatulong sa atin? Yes, yung pong ibang mga farmers na pinag-trainingan na po namin ay gumagawa na rin po ng mga binhi. O kung kaya po, pwede rin po kayo mag-acquire sa amin dito sa Mushroom Technology and Development Center na may mga similya naman pong available sa amin. Okay, kung gagawa ba, mahirap ba? Madali lang din po ang process. Meron din po kami training, 2 days training, para po ma-acquire namin ang knowledge sa inyo tungkol sa mushroom. Okay, kung sakasakaling magtatanong ang mga kababayan natin, yung mga ano-anong mga ingredients ang kasama sa spawn na ipoproduce natin? Sa spawn grains po is kasama po is corn. Tapos sa fruiting bags po, yung pinagtutubuan na po ng kabute, is dayami na po, saka sawdust na po, yung pong tinatawag nilang kusot. Pero yung yung pagpo-produce ng similya, ano-anong kailangan? Sa pagpo-produce po ng similya, meron po tayong PDA agar, potato, dextrose, saka po yung gulaman. Tapos sa next stage po niya, yung pong grain naman po is crack corn lang po ang ginagamit namin. Pwede rin naman po ang palay, sorghum, o kaya po yung seed birds. Tapos ngayon po sa fruiting house po natin, yung pagpapatubo na po talaga ng kabute, is gumagamit lang po tayo ng dayami kasi available po sa amin ng dayami talaga. Okay. Dayami, sa kusot po, o yung sawdust, 30% naman po nun. Okay, shortcut kami dito. Magpupunta sila sa Agri-Fishery Park ng ating alamin. Kinakailangan meron ng yung fruiting bag. Yes, pwede ba yan? Meron na po. Okay na po. Kung sakasakaling bibili sila, magkano natin ibebenta sa kanila? Ang fruiting bags po natin is cost ng 30 each po. 30 pesos? Yes, opo. Okay. Mga ilang beses natin magagamit? Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan natin magagamit yung isang fruiting bag? Sa isang fruiting bags po na cost na 30 pesos is lifespan na po nito is 2 to 3 months. Okay. Na makakapag-harvest po tayo ng 250 grams to 500 grams. Pagka sinabi nating 500 grams, ilang pirasong oyster? Madami po masyado yung madami po masyado. Marami yun, Kulang kalahating kilo na yun. Opo, magaan lang po masyado yung mga kabuti natin. Kaya po, pag na-measure na po natin, is talagang madami po yung magagawa niya. Halimbawa, meron na akong ganito. Meron na silang ganyang bahay, meron na silang mga materyales. Bumili ko, nilagay sa loob. Anong gagawin ko? First step po, ayan po, isasabit po natin sila para po ma-minimize natin yung spacing sa loob. Okay. Then next po, open po natin both sides. Then didiligan lang po natin 2 to 3 times a day. Kailan natin bubutas yun yung magkabilang panig? Pag puting-puti na po yung similya, makikita po natin mamaya po. Pag kinuha sa inyo, hindi pa puti? Hindi, puti na po kasi hindi po kami naglalabas ng hindi puti. Yeah. Para masiguro na talagang tutubo. Opo, saka po yung feedback po na manggagaling sa mga farmers is positive naman po. Sa ngayon, kabayan, nabalitaan po naming may ilan tayong kababayang nakikinabang na sa produksyon ng kabute, nakagagawa ng mga putahe na tanggap ng mga pamilihan at mga restaurant, at nakapagluluwas pa ang mga ito sa labas ng Pilipinas. Yan po ang kabute, kabayan.